ni Senator Lacson na may kinalaman dun sa flood control mess na binigyan sila ng 8 billion. Once again, sabi nga ni Cato B, vindicated si Queen Maharlika. Listen to this. Ito yung interview ni Erice kay teka, basahin. Pakinggan natin ha. Nasa USB, iba-ibang dates, dalawang numbers, allegedly it's the number of President Marcos and the number of Yusek Bersamin. Tapos meron silang exchanges, mahaba months of exchanges tungkol dito sa pagkakatanda ko, almost 8 billion na from flood control of Yusek Bernardo na ginamit sa Alianza Campaign. Naka-detail doon kung saan ginamit. Meron din more than 1 billion from the Bureau of Customs and another almost 500 billion from confidential funds of the President. Yun yung naka-detail doon. Very detailed expenses, including payment for example, dahil si Congressman Chapo, yung campaign manager, may payment on that went to him, yung payment ng entertainer, payment sa yung tulong sa mga alyansa senators. Yan lahat yan dumaan according to the text messages na daan kay Congressman Toby Chapo. Ang kinausap ko nga si Toby, kinonfirm niya naman sa akin. Kaya lang, hindi niya raw alam kung saan galing pera. May value na kailangan investigahan. Kasi hindi naman tapos-tapos ng flood control mess na ito. Di ba nagsimula yan sa ICI? Paikot-ikot, walang nangyari. Mag-resign na yung mga commissioners. Tapos dumating sa Blue Ribbon Committee. Nung mabanggit na yung pangalan ng mga Bersamins, si Senator Lacson mismo nagbanggit na pangalan na involved sila. Pero hindi niya na pinatawag, hindi niya na investigahan. Para ba kung laging napuputol yung investigation? Kasi nga nakita ko very detailed. Tapos mayroong mga exchanges between alleged numbers of the president na hindi related ito, hindi mga national issues. Mas maganda nga, ilabas na ni Leon yan kasi DOC to the people to reveal the truth. Sabi nga ni sino-sino tinutulong mastermind. Una, Sandy ko, tapos tinutulong Martin Romualdez. Tapos hindi ko alam talaga. Si Bangag ang mastermind. Cover-up. And the cover-up will require a series of cover-ups. Yun yung nangyayari sa akin. At ang masama dito, masakit dito, hanggang hindi na natapos doon, naapektuhan yung economy natin. Nasa USB. Iba-iba. Okay. Di ba? Ang tunay na mastermind ay si Bangag. Hindi pa ba sapat ang mga inilabas na mga statement, ebidensya na si Bangag, si Tambaluslos, ang may kontrol o nagnakaw sa kaban ng bayan? Tama si Erice, okay? Na hindi man lang inimbestigahan, hindi pinatawag. Well, nag-investigate, pero hindi pinatawag, di ba? Putol-putol na. Itong ICI nila, di ba? Wala na. Mga kababayan, okay? Makikita ninyo na kaya ang title natin, Bangag na Bangag pa rin ang ating bayan. Grabe ang mga eksena. Alright? Wala pa rin ginagawa ang mga sundalong supot. Sabi ko nga, lumaki na mga eyebags ko sa puyat, sa pakikipaglaban, pero yung mga police, military ay mga supot pa rin. Walang pagmamahal sa taong bayan. Ano pa ba ang pwedeng gawin ng mamamayang Pilipino? Diba? Kundi dapat ay patalsikin ang isang adictus benedictus na presidente. Okay? Sinabi mismo nitong mga napasahan ng ebidensya ng conversation ni Marcos Jr. Bangag at ni Adrian Bersamin. Okay? Patungkol sa kickback, sa flood control, sa what? Kaya nagkaroon ng, again, nagkandamata ang inyong mga pamilya, nagkabaha-baha, nakita nyo naman na hanggang ngayon, hindi nyo pa nga naipapatayo ang inyong mga kabahayan. Right? Yung sinasabi dito sa expose ng nila Leviste, okay, ni Zaldico at lahat itong mga pinasahan ng text messages ng USB na according to them, allegedly, na si Bangag Jr. at itong si Undersecretary Bersamin, Adrian na pamangkin o apo na bayan ng kanyang executive secretary na si Judas Bersamin, ay mayroon ng flood control, na mayroon conversation tungkol sa mga instructiones, mga pamamaraan kung paano nila nanakawin at magkaroon sila ng budget insertion para nakawin ang what? Ang kaban ng bayan. Okay? So, lumalabas mga kababayan na si Bangag talaga ang mastermind sa lahat. At itong mga si Alcantara, yung mga pinatawag dyan sa Senate hearing, lahat yun ay mga aw-aw lamang, mga aso ni Bangag dahil siya talaga ang tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan. Binanggit na yung 2025 election, pinondohan, 8 billion.
Alam daw ni na more than lang 8 billion, multi-billion, na alam daw ni Toby Tiangco, dahil siya yung campaign manager during the time na bumabaha ng pera, pero ang kanyang press release, hindi niya alam kung saan nanggagaling yung pera. Diba? Hindi niya pala alam na galing sa nakaw sa kaban ng bayan. So alam naman natin na si Tiangco, kahit na nagkasalta yan, kasi si Tiangco, hindi naman siya nagsasalita laban kay Bangag. Ang dinidiin niya si Zaldico, di ba? Okay? Si Zaldico. Bakit hindi niya idiin ang mastermind na si Bangag? So may iron silang inililigtas dito. Gusto nilang makalimutan na si Bangag, si Lisa Tanas, si Martin Romualdez Tambaluslos ang mastermind at itong mga engineers, directors, cabinet secretaries, sila lamang ay mga asong julol na sunod-sunuran kay Bangag at kay Satanas at kumakamal ng limpak-limpak na salapi galing sa kaba ng bayan. Diba? Sinabi mismo ni Yusek Bernardo, okay, na may 100 billion, mga palangga, 52 billion, di ba? Na sinabi ni Bernardo na siya yung nagtrabaho noon, na mayroon daw kickback, doon sa budget ng bayan, na kung saan kumikbak sila ng 16%, maybe more than that, which is around 8 billion, di ba? Na i-deliver, okay, from February to March of last year. Okay? Yun ang mga lumalabas na kwento. Hindi pa ba malinaw yan sa taong bayan? Di ba? Ngayon, sinabi na si Bangag, si Satanas, si Sandro, pero ayaw ipatawag ng sinadong mga julul, katulad ni Soto, katulad ni Lacson. Ayaw ipatawag itong pamilyang magnanakaw. Di ba? Ang sabi, nag-deliver sa kay Bangag doon sa Malacanang. Okay? Nag-deliver kay Tambaluslos, pero ayaw nila nga ipatawag. Kaya kawawa talaga kayo, mga kababayan. So according to Erice, according to those people na pinasahan ng screenshot ng convo, na si Marcos Jr., okay, na pangulo ng mga addictus, na talagang merong pag-uusap tungkol sa kickback o pagnanakaw sa pera ng ating bayan. So, hanggang kailan kikilos ang aking mga palangga? Okay, ngayon, anong sagot ng mga Anong sagot ng Malacanang? AI na naman, kasinungalingan na naman, fake news na naman. Tapos lumabas na nga, di ba, yung survey recently na bagsak itong si Bangag. Tapos ano sabi ni Clarissa Taratara? Huwag magpalinlang ng survey ang publiko ang magsabi about the performance ng mga leader katulad ni Bangag. Publiko na nga nagsabi. Nag-survey na nga. Okay? Huwag daw gamitin yung ratings, huwag daw nilangin ng publiko. Putang inang tong hayop na Clarissa Castro na ito. Okay? Sana lamunin ka na ng lupa. At mabutasan na rin yung tiyan mo, ang katulad ng amo mong Bangag. Anong pinagsasabi mo nagtatrabaho si Bangag? Anong tinatrabaho niya? Magtuwad-tuwad, magbiga-biga, mag-alpot-alpot, di ba? Tapos ngayon, sinasabi niyo sinungaling yung fake news, yung pagtuwad-tuwad ni Bangag. Sabi ko nga kung fake news yun, di file a case against Dean. File a case against me about dun sa Bangag na yung pagpupulburon, authenticated yun. Nakita niyo yun, mga kababayan? Sabi ng Malacanang ng mga Bangag. And kahit ano pa daw, sabi ni Taratara, kahit ano pa yung maging number dyan, ang katotohanan, ang Pangulong Bangag ang nagtatrabaho, ang ilan nagbabakasyon lang. Ang kapal ng mukha. Anong tinatrabaho ni Bangag? Nagdulot ba ng malaking impact sa tourism industry? Tignan yung agriculture. Puro pagnanakaw. Tignan yung Bureau of Customs. Sangkot. Well, you know that already, mga palangga. Dahil dugyot, okay, ang gobyerno ninyo. Right? Now, recently, may pinost si Spokesari Roque. Dali lang ako. May pinost si Spokesari. Tignan niyo yung first lady yung Julul. Ito, nakita ko kay Spokesari. Ang daming post. Ano ginagawa? Very New York. Okay natin. Nakita mo si Lisa Tanas? Nagkaroon na yan si Pangandaman, nakalimutan na, hindi pa pinatawag yung Jotang Chinemes na yan sa budget. So, nakita mo si Lisa Tanas, kumakain ng barbecue. Walang kapoys-poys, di ba? Tingnan mo, parang hindi nakalamo ng 38 years. Kaya butod na butod, di mo, walang kaklas-klas. Di ba? Para siyang, para siyang taong grasa kung kumain, kung lumamon. Ayan, no? Tapos ang sabi ng mga ensimada dyan, kasi daw simpleng tao lang daw si Satanas. Anong simpleng tao? Simpleng kawatan.
O, di ba? Pag lumamon, akala mo, oh, baboy. Itong buwaka ng ina, baboy talaga. Ang nget pa, parang inaratay ng ano, ng alak. Bartek kasi yan eh. O, tingnan mo. Anyway, tulad yan. Pinatawag ba yan si Pangandaman? Pinatawag ba yan si Satanas na sangkot sa flood control? Ay, nako, ewan ko. Madam, wala nang mabili na locally produced rice, puro imported na yung nabibili sa pamilihan. Exactly. Kasi, ang negosyo ng mga bangag, mag-import na mag-import, then patayin ang mga local farmers, ang mga farmers. Alam niyo, no, kanina, nung nasa Prague kami, sobrang ganda, sobrang amazing. I also love Budapest, Hungary. I love Slovenia. I love Slovakia. Lahat naman ng bansa, you know, sabi ko kanya-kanyang vibes. Tapos kanina, nasa Prague na kami, sabi ko, sa Pilipinas, although kasi dinestroy tayo, di ba, during the Battle of Manila. Pero tingnan mo, sa Pilipinas, wala eh, kahit sa kalingkingan, wala talagang, ang maganda lang sa atin, mga beach, di ba? Pero anong ginagawa ng mga inayupak, ng mga politiko, ng mga kawatan? Yung iba dyan, you know, imbis na alagaan, kinakamkam nila lahat ang pagmamayari ng taong bayan. So, it's just so sad. Kasi yung Prague, very rich yung culture nila. Sobrang, even Budapest, lahat ng, pinupuntahan namin. So, naiisip mo yung Pilipinas lagi. Lagi naman ako ganon. Naisip ko yung Pilipinas, sabi ko sana yung tourism sa Pilipinas. Di ba? Nagmamayagpag. Kasi the more tourism, the more money para sa ating mga kababayan, more jobs. Kaluluoy talaga ang Pilipinas. Sobrang kawawa. Kanina may nasakyan kaming Uber driver, no? Nag-Uber kami. Ano tawag dito? Ukrainian siya. Nagkukwento siya about yung war sa Ukraine, ganyan-ganyan. So nakipagkwentuhan din kami, syempre, nag-engage kami ng ganyan. Kaya sabi ko nga yung tungkol sa giyera nila, tinanong ako ng friend ko. Sabi niya, Palangga, anong gusto mo? Kumbaga after namin makipag-chika dun sa Ukrainian driver, naging Ukrainian accent na nga ako eh. Kasi ba, maar sila. Sabi ko na gano'n sa kanya, tanong kung gaano mahirap pag kumuha ng visa pag from Ukraine ka, ganyan-ganyan. So sa kanila daw, hindi na kailangan ng visa kasi they're part of free visa sila, pero nag-apply pa siya, ganyan-ganyan. Mga ganun chika, boom boom. Tapos napag-usapan namin yung giyera nga sa bayan nila. Sabi ng friend ko, anong sabi sa akin? Palangga, anong gusto mo? Giyera ang Pilipinas katulad ng Ukraine o magtiyaga na lang tayo kay bangag? Sabi ko, ano ka ba? Mas gusto ko pa na lang, ipagtanggol mo yung bayan mo, nakipag-bang-bang-bang ka at lumalaban ka kasi pinagtatanggol mo yung bayan mo kaysa naman wala kang kalaban-laban kay bangag. Sa mga kampo niya na mga addictus, wala nga bang-bang-bang, pero sa gutom, mamamatay ka naman. Anong gusto mo? Busog kang lumalaban? At least may laman ng sikmura mo, pero nakipagbakbakan ka dahil dinidefend mo ang country mo? O wala kang kalaban-laban? Dahil si Bangag at ang kanyang hudas na butod na asawa ay ninakaw nila ang pera ng bayan. Kaya mamili kayo. Excuse me. Mamili kayo. Gera, pero busog ka naman, dinidepensa mo ang bayan mo. Or, gera sa gutom. Your choice. Yes, Guten Morgen. Right? Ano gusto nyo? Kasi namamatay kayo sa gutom, wala kayong kalaban, wala kayong trabaho, nagugutom kayo, naglilimahid kayo, wala kayong pambayad sa hospital, wala kayong, pag nagkasakit kayo, wala kayong renta and everything. Gusto nang magbang-bang na lang ako. At least full gear pa ako, busog naman ako, may pagkain. At the same time, nanindigan ka para i-depensa ang bayan mo. So your choice. Kasi mamatay kang gutom, ano gusto mo? Matay kang busog o matay kang gutom? Pero lumalaban kang busog. Kasi dito sa panahon ni Bangag, hindi ka lumalaban, mamamatay ka rin naman sa gutom at sa sakit. So might as well, doon ako sa bangbangan pero busog ako at may paninindigan at lumalaban para i-depensa sa sarili kong bayan, right? Yun lang ako. Kanya-kanya naman tayo. Kaya tinanong kasi ako ng kaibigan ko, anong gusto mo? Bangag na pamumuno o lipat ka sa Ukraine? Eh sila naman itong mga kaibigan ko, anong mga pinagtatanong, di ba?
Excuse me. So yun yung ano mga kababayan. Okay? Ano to? Siyempre si Inday Sara lagi ng ang tawag dito? Lagi may sinasabi sa mga bangag dahil siyempre hindi naman niya maatim yung mga ginagawa nitong bangag administration na ito. Sabi ni Inday, mananatili pa ba ang Pilipinas na mapag-uusapan sa mananatili pa bang Pilipinas na mapag-uusapan sa 2028? Lulubog tayo sa basura, baha at mahihinang ekonomiya. Pati sa korupsyon, tayo'y lubog. Kaya natatakot ako na balang araw, magigising tayo at matuklasan na wala na tayong maayos na pamahalaan at ang buong bansa ay nasa kaguluhan. It's true. Kung mananatili na tayong may bansang tawaging Pilipinas sa 2028, kung manatili pa tayong may bansang tawaging Pilipinas sa 2028, kung talagang magaganap ang halalan dahil ang kilos ng kasalukuyang administrasyon ay labis na kaduda-duda. Well, kasi nga, ang inakayos ng bangag administration, mga kababayan, ay para sila ay manatili sa pwesto. Para manatili sila sa kanilang pagnanakaw at hindi sila mapanagot kapag wala na si Bangag. Or unless, yun ang malunok ni Bangag, yung sarili niyang tae mula sa colostomy bag niya. Kung meron siyang colostomy bag dahil nakikita, very visible na parang may colostomy pouch. Okay, sa tagiliran niya. Which is dinideny nila yan. Ba't kailan ka ba maniniwala dyan sa mga bangag na yan? Kailan ba nagsabi ng totoo yung mga hinayupak na yan? Ngayon, itong ombudsman at saka yung ICI na ginawa ni Bangag, okay, pinagkokomento sila sa petisyon ni Zaldico. Natandaan nyo na si Zaldico ay nagpa-apostille sa Sweden. Hanggang ngayon, di pa nila nahuli si Zaldico, di ba? Dahil puro yabang itong si Bonjing at saka yung kapatid niyang crush ni Satanas na si John Vic. Yung mga yan dapat, si Bonjing kumakapit, yung kalahating bulati na lang hindi pumipirma dyan, yung kalahati pumirma na, yung kalahati nautod pa. Diba? Sana yung kalahati pumirma na kay Junggoy at saka kay Sharon at nang matigil na yung panggurgor niya sa taba niya.